Kailan ba nagiging estafa ang utang nila? Attorney G, ano ba ang pagkakaiba ng ordinaryong utang sa estafa? Una, consideration. Sa utang, karaniwang pera lang ang nawawala. Ngunit sa estafa, pwede ka rin mawala ng ibang bagay bukod sa pera. Pwede pa nga na ang nawala sa iyo ay hindi bagay o pera, kundi isang pagkakataong kumita. Pangalawa, malice or deceit. Ito ay isang utang lang kung may plano pa silang magbayad noong sila'y umuutang pa lang. Kahit pa pagkatapos nito ay nagbago na ang isip nila. Ngunit ang utang ay magiging estafa na yan kung may halo na itong panloloko, bago pa man o habang umuutang sila sa iyo. Halimbawa, kung nagsubmit sila ng mga peking dokumento o titulo o nagbigay sila ng mga cheque habang closed account na ito, then estafa na ito dahil sa simula pa lang ay may intensyon na silang manloko. At ang pangatlo, penalty. Walang kulong ang ordinaryong utang. Ngunit habang buhay ka makukulong kung talamak na estapador ka na dyan. Kaya pag utang lang yan, sa small claims court lang ang labanan dyan. Ngunit kapag may halong estafa na, sa RTC ka na pupunta. Napakahalagang malaman mo ang pagkakaiba ng dalawang ito upang hindi ka na magkamali sa diskarte mo sa paniningil at sa pagkakaso. Jeanette.